Morning class. Sa ngayon ay darako na tayo sa lesson 5 ng ating subject na Fear of the Lord. At nais kong umpisahan ito sa Proverbs chapter 1. Proverbs chapter 1 verse 28. Babasahin ko, sabi niya, "When they cry for help, I will not answer. Though they anxiously search for me, they will not find me. For they hated knowledge and chose not to fear the Lord." Hindi ko alam kung naranasan nyo na ito, na dumanas kayo ng isang sitwasyon na alam mong sa panahong iyon ay kailangan mo ang Panginoon. Subalit, hindi mo naranasan ang kanyang pagkilos sa sandaling iyon. At sa loob-loob mo, alam mo na ang dahilan ay dahil sa nawala yung pagkatakot mo sa Kanya. At sa mga panahong ito, maraming tao hindi nila naiintindihan at sinisisi nila ang Diyos. Hindi naman sa talagang ang Diyos ay nagpabaya sa atin o pinabayaan niya tayo ng tuluyan, kundi hindi lang niya talaga magawa yung talagang kalooban niya dahil sa hindi niya pwedeng i-violate yung kanyang salita. Dahil maging si Satanas ay aware siya sa mga salita ng Diyos. Aware siya sa mga ipinangako ng Diyos. Na aware siya doon sa mga kondisyon. Kaya hindi pwedeng mawawala tayo doon sa mga kondisyon, tapos yung pangako ay maranasan pa rin natin. Yan ay illegal. Hindi sa binabayaran natin ang pagpapala ng Diyos, kundi meron talagang principles. Meron talagang, sa mga pangako ng Diyos, meron talaga siyang mga kondisyon. Dahil simula nung nagkasala ang tao, alam niya yan na ang tao ay pwedeng mamihasa. Kaya isipin po ninyo, kapag tayo ay namumuhay ng walang takot sa Diyos, pagkatapos hahayaan ng Diyos na i-violate niya ang kanyang salita, kahit sumbatan siya ng Satanas, ay ibubuhos pa rin niya ang kanyang pagpapala sa atin. Ano ang pwede nating isipin? Siguro kung medyo matino yung ating pag-iisip, pwede nating sabihin na nakukonsensya ako tuloy dahil sa kahit ang sama ng aking ginagawa, ipinagpapala pa rin ako ng Lord. Kaya itutuwid ko na lang ang aking sarili. Magbabagong buhay na lang ako. Siguro kung medyo matino yung ating pag-iisip at hindi gaano na-impluwensyahan ng kadiliman, siguro ganun yung ating isipin. Pero kasi ang tao kasi na namumuhay sa walang pagkatakot sa Diyos, na feeling niya ay meron siyang kalayaang gawin ang lahat ng kanyang gustong gawin dahil buhay niya yan, mahirap para sa kanyang isipin kasi na ganun eh. Mahirap, parang imposibleng isipin niya na nakakaya naman sa Lord dahil masama ang aking ginagawa pero pinagpapala pa rin niya ako, so magbabagong buhay na lang ako. Siguro kung merong talagang matinding nag-i-intercede sa kanya, pwede niyang maisip yan. Pero kadalasan kasi
ay hindi ganoon na naiisip ng tao kung siya ay nagpapatuloy sa kasalanan dahil sa wala siyang takot sa Diyos. At tuloy ang pagbuhos ng pagpapala sa kanya. Kadalasan ang naiisip niya ay, okay lang pala. Kahit na ganito ang aking ginagawa, kahit gumagawa ako ng masama, tuloy-tuloy pa rin ang pagpapala. So, ituloy-tuloy ko rin itong paggawa ng masama. Naiisip niya kasi na parang walang consequence doon sa kanyang ginagawang masama. Kaya tuloy-tuloy ang kanyang paggawa ng masama. Kung kaya't ang Diyos ay gustong-gusto man niya tayong pagpalain, pero kailangan niyang pahintuin muna na dumaloy sa isang tao, lalo na sa mga anak niya, kung ang kanyang mga anak ay namumuhay ng walang takot sa kanya. At napakasakit na maranasan ng isang anak ng Diyos na dadaan siya sa isang suliranin na alam niyang walang ibang makakatulong sa kanya kundi ang Diyos, pero sa sandaling iyon ay hindi niya mararanasan yung kalinga ng Diyos. Although may limitations, may limitation ang Satanas sa kanyang pwedeng gawin sa atin dahil nga anak na tayo ng Diyos. Pero hindi pwedeng walang limitation din yung pagbuhos ng pagpapala sa atin. Siguro sa inyong mga magulang ay nararanasan nyo yung aking tinutukoy. At kung minsan naiisip ninyo na mas parang napapaboran yung ibang kapatid ninyo. Pero alam ninyo sa sarili ninyo na kaya nangyayaring gano'n na mas napapaboran yung isa dahil sa maayos yung kanyang pamumuhay. At kung alam mo na ikaw ay hindi gaanong sumusunod sa magulang mo, ay alam mo ang dahilan kung bakit mas napapaboran yung iba. At alam mo kung bakit hindi nagagawa sa'yo yung mga ginagawa sa ibang kapatid mo. Maliban lang kung talagang malawak ang pangunawa ng magulang mo, ay pakikitaan ka pa rin ng kagandahang loob sa kabila ng iyong pagiging pasaway. Pero kadalasan yan, karamihan ay mas mapapaboran talaga ng magulang yung alam nilang maayos ang pamumuhay. Maayos may takot siya sa Diyos, may tamang direction siyang tinatahak. Mas napapaboran talaga ng magulang yan, at minsan ay hindi na nila ipinapahalata o hindi nila ipinapakita sa mga kapatid na pasaway. Okay, so dito naobserbahan ni King Solomon yan na may mga Hudyo na hindi nila pinili ang matakot sa Diyos at hindi nila pinagpursigihan na magkaroon ng kaalaman, magkaroon ng karunungan, maging mahusay sa buhay. Hindi nila kinauhawan yon at nakita ni King Solomon na marami sa kanila sa panahong kailangan nila ang Diyos, hindi nila naranasan yung pagkilos ng Diyos. Yan ay naranasan ng maraming tao sa panahon ni King Solomon at naobserbahan niya yan. Kasi ang iba sa kanila sinisisi ang Diyos, ang iba sa kanila nagre-repent, pero sa isang sitwasyon ay huli na ang lahat. So, hanggang ngayon, kahit nasa grace tayo ng Lord, ay marami pa rin akong naoobserbahan din na sa panahong kailangan nila ang Diyos ay hindi talaga nila nararanasan yung kabutihan ng Diyos. Hindi sa ayaw ng Diyos iparanas, kundi talagang may humahadlang sa pagdaloy ng kabutihan ng Diyos sa kanilang buhay dahil sa kawalan ng pagkatakot sa Diyos at hindi pagpupursige na maging mahusay sa buhay. Hindi pagpupursige na magkaroon ng tamang kaalaman at karunungan upang sa buhay na ito ay maging mahusay. Kaya sabi nga dito sa verse 29, "For they hated knowledge and chose not to fear the Lord." So,
Ang, ang pagkatakot sa Diyos ay pinipili yan. Pinagdidesisyonan yan. Hindi yan automatic. May mga tao na tumanggap sa Panginoon at kaagad-agad naramdaman nila na may takot sila sa Diyos, pero habang tumatagal ay nanlalamig. Ang mga iba, ang lamig ng pagtanggap sa Panginoon, pero habang tumatagal ay nadidevelop yung takot sa Diyos. So, hindi kasi automatic yung pagkakaroon ng takot sa Diyos, kundi ito ay pinipili. Kailangan mong piliin na magkaroon ng takot sa Diyos. Kailangan mong pagdesisyonan na pag ganito, simula sa araw na ito, nagdedesisyon ako na magkaroon ng takot sa Diyos. At alam po ninyo, yung takot sa Diyos na ito ang magiging unang hakbang mo sa kalayaan mula sa pagkakabilanggo mo sa anumang klase ng addiction. Anumang klase ng addiction yan. Alcohol, sigarilyo, marijuana, shabu, pornography, anumang klaseng addiction yan. Ang pinaka malaking hakbang mo dyan para ikaw ay lumaya sa addiction na yan ay pagkakaroon ng talagang tunay na pagkatakot sa Diyos. At sa pamamagitan ng hakbang mong ito, sa pagkakaroon ng takot mo sa Diyos, then ipapakita niya yung mga susunod mo pang hakbang. Hindi ko sinasabing yun na lang ang hakbangan mo para ikaw ay lumaya, kundi ito ay unang napakalaking hakbang para ikaw ay lumaya mula sa pagkakabilanggo mo sa anumang klase ng addiction sa buhay. Hanggat ang isang tao na mayroong addiction sa buhay, Kristiyano man siya o hindi, hanggat hindi yan humahakbang sa pagkakaroon ng banal na pagkatakot sa Diyos, kahit gaano niya kagustong lumaya sa addiction na yan, kahit magpa-psychiatrist pa siya, kahit magpa-rehab pa siya, ay hindi talaga siya lalaya. Yung talagang pagkakaroon ng buong pusong pagpapakumbaba sa Diyos at simula sa sandaling ito ay magkakaroon ka na ng tunay na pagkatakot sa Diyos. Makikita mo yan sa mga susunod na araw. Yung appetite mo sa dati mong hinahanap-hanap, makikita mo na mababawasan yan. Sa mga iba, kung depende kasi sa puso mo na pipili na katakutan ng Diyos, ay bigla na lang mawawala. Hindi ko sinasabing lahat yon mawawala. Kasi hindi. Kailangan talaga natin mag-walk in the Spirit. We need to walk in the Spirit. That means that we need to strengthen our spirit. We need to feed our spirit. We need to nourish our spirit para ito magkaroon ng lakas at magkaroon siya ng kakayahan na i-overcome yung lust of the flesh. Kasi any kind of addiction, it is a lust of the flesh. At yung lust of the flesh na ito ay nangyayari ito sa pamamagitan ng pinagbigyan natin ng ating sarili ng pakonti-konti hanggang sa naging kasanayan na, hanggang sa naging lust of the flesh na ito, pressures of the flesh na. So, hindi mo ma-overcome ito without choosing to fear the Lord and without walking in the Spirit. But the first step is to choose to fear the Lord. Na kahit gaano ka karumi ngayon, choose to fear the Lord. It's a big step for your freedom. Kumbaga sa negosyo, that is your jump start. It's your jump start kapag ikaw ay magninegosyo. So kung gusto mo talagang lumaya, ang jump start mo ay choose to fear the Lord. And then when you choose to fear the Lord, this fear of the Lord that you choose, it needs to be developed.
it needs to be developed. It needs to be cultivated daily. Paano? Kung paano mo i-develop ang faith mo, same way sa pag-develop ng fear of the Lord sa pamamagitan ng Word of God. Because if you fear the Lord, then you fear His Word. If you respect the Lord, you respect His Word. Kaya, yung craving mo ngayon, yung craving mo, nadadirect siya ngayon sa pagkikrave mo ng Word of God. At dahil mayroon ka ng fear of the Lord, pag ikaw ay nag-crave ng Word of God, then madali mong matanggap yung kaliwanagan. Madali mong maunawaan ng Biblia. Kasi mayroon ka ng takot. At ang sabi ng Bible, the fear of the Lord is the beginning of wisdom. It's the beginning of knowledge and wisdom. Pero hanggat wala yung fear of the Lord na develop, it's difficult to understand the Word of God. So, kung talagang pinili mo to fear the Lord, then fear His Word. Respect His Word. Okay? So, we need to choose to fear the Lord, and this fear of the Lord that we chose, we need to develop. We need to let it increase. At hindi siya biglaan nalalago. Progressively siya ilalago. So, daily, maging aware tayo sa Lord na ating kinakatakutan. Sa Lord na ating ginagalang at nirespeto, magiging aware tayo sa Kanya everyday. Magiging aware tayo sa Kanyang salita everyday. Aware tayo lagi sa Kanyang presensya, nakasama natin lagi. That's how you develop. At kapag mayroong urge ang Spirit of God sa iyong spirit na itigil ang isang bagay, then sabi ng Bible, if you hear His voice, harden not your heart. Kasi once na inignore mo ang voice of the Spirit, sa tandaan po ninyo, the Holy Spirit is God. The Holy Spirit is God. Once na siya ay nagbigay ng urge sa atin, then it is God who is telling you that something. And if you disregard that urge, then mas lalo lang titigas ang iyong puso. Yan ay kawalan ng respeto sa Diyos. So, you need to pay attention sa bawat still small voice ng Holy Spirit sa iyo. Every day, sa akin, I am practicing that every moment, maging aware ako sa still small voice ng Holy Spirit. And ginagawa kong lifestyle, yung halimbawa sa gabi, bago ko matulog, Lord, sa buong araw na ito, meron ba akong na-disobey na still small voice? Meron ba akong na-disobey sa iyong salita? At kung wala akong maalala, sinasabi ko na lang na, Lord, kung meron man, then I am asking for your forgiveness. So, in that way, we are developing the fear of the Lord. Okay? So, not just to develop it, but to practice it. We need to practice it daily. And practicing the fear of the Lord, it takes time. It takes time to become matured in developing and
in practicing the fear of the Lord. There are times na you will fail, but because you are aware of His presence in the moment of your life, then it's easy to come back. It's easy to start all over again. Kasi pag walang fear of the Lord, mahirap mag-start ulit. Napapatagal natin yung isang kasalanan na sana naihingi na natin ng tawad. Pero napapatagal siya kasi nga nahihiya tayo i-approach ang Lord kasi una sa lahat ay yung disobedience kasi sa Kanya ay kawalan ng pagrespeto at paggalang sa Kanya, which is nag-ugat sa kawalan ng pagkatakot sa Kanya. So talagang marami tayong namimiss spiritually sa ating Christian walk kapag wala tayong fear of the Lord. Okay? So titingnan natin yung mga Bible character na nagpapakita or ginamit ng Lord para iparating sa tao na ang fear of the Lord ay maging center of topic sa Bible. Or sabihin natin, one of the center. Okay? So, dahil sa mga taong ito sa Bible, makukuha natin yung definition of the fear of the Lord sa kanila. Makikita natin yung kung bakit sila blessed na blessed. Makikita natin kung everything about the fear of the Lord and its consequence or its benefits. Makikita natin yan sa mga titingnan natin yung kanilang buhay in relation to fear of the Lord. Una, titingnan natin si Moses. Okay, titingnan natin si Moses. Titingnan natin si Deuteronomy chapter 10. Isa sa mga masasabi natin na kung bakit nagtagumpay si Moses ay dahil sa bagay na ito. Deuteronomy chapter 10, umpisa natin sa verse 12. Yung sabi niya, "And now, Israel, what does the Lord your God require of you? He requires only that you fear the Lord your God and live in a way that pleases Him and love Him and serve Him with all your heart and soul." Kalain mo, sinabi niya na He requires only. He requires only. Bakit sinabing only? Kasi nga sabi ko sa inyo kanina, it will lead to the other steps. Walang shortcut kasi. Walang shortcut. Kapag nilalampasan mo yung step na ito, which is to choose and to develop the fear of the Lord, then maybe dahil sa yung mga pinili mong hakbang ay biblical principles din, maybe mapapakinabangan mo. Meron siyang pakinabang. Pero kung nilampasan mo yung unang hakbang, which is to choose the fear of the Lord, then marirealize mo when time comes na sinayang mo ang panahon dahil hindi mo inuna ang pagpili na matakot sa Diyos. At dahil doon ay marirealize mo pagdating ng araw na bakit bumabagal na ang iyong speed going to your success, or bakit hindi ka na makamove forward. Bakit na-stuck ka na sa isang sitwasyon na alam mong hindi doon ang destinasyon mo. Yan ang magiging consequence ng pag-shortcut
na hindi mo dinaanan yung first step. It's either babagal ang iyong speed going toward your success or may stuck ka sa isang sitwasyon na alam mong hindi pa yun ang iyong destination. At habang na-stuck ka doon, hindi mawala-wala sa iyong sarili ang pagkairita. Kasi hindi doon ang iyong destination. Hindi ka tinawag na mag-stay sa lugar na yon. So, pilit mong makaalis sa lugar na yon, papunta sa iyong destination, pero hindi ka makaalis hanggat hindi ka babalik sa pinakauna. Or maybe may detour, pero ang detour ay fear of the Lord pa rin. If you will choose to fear the Lord, then everything is gonna be alright. Ito pa, bibigay ko sa inyo ang idea na ito. If you are in trouble right now, ibig sabihin pag meron kang pinagdadaanan ngayon na problema, the fastest way to get out from the trouble is to go back to the fear of the Lord. Naalala niyo sa 2 Chronicles 20, nung nilusob sila King Jehoshaphat? Anong nangyari anong reaction nila? Totoo, natakot sila dahil paparating ang kalaban. Pero yung takot na yon ay nagamit para ma-realize nilang manumbalik sa Diyos. At nung na-realize nila kung ano yung mga ginawa ng Diyos sa kanilang buhay at nabalikan nila kung sino ang Diyos talaga sa kanila, then bumalik yung kanilang takot sa Diyos. At dahil doon, napakabilis na dumating ang direction ng Lord sa kanila kung paano sila i-deliver sa sitwasyon na yon. Ang principle doon ay once na ibinalik mo yung pagkatakot mo sa Diyos, yung napakataas na respeto mo sa Kanya, at nasa problema ka ngayon, nasa pagsubok ka ngayon, pinakamabilis na daan papalabas sa iyong problema is choose to fear the Lord. Pag hindi mo pipiliin matakot sa Diyos, kahit anong paraan ang ginagawa mo ngayon, kahit gaano kasigurado yan, kahit gaano kalaki ang assurance na binibigay ng mga tao sa iyo para tulungan ka na makalabas sa sitwasyon mo, if you will not choose to fear the Lord, magtatagal ka sa problema na yan. Malalang mas mabilis pa para makaahon ka sa problema na yan. Wala nang mas mabilis pa sa fear of the Lord. Dito na yung verse 13 or chapter 13. Deuteronomy chapter 13 verse 4. Sabi niya, serve only the Lord your God and fear Him alone. Siya lang ang katakutan mo, sabi niya. Obey His commands, listen to His voice, and cling to Him. So, tanay, kapag yung tunay na fear of the Lord, kasama niya talaga lagi yan. If you fear the Lord, you will serve Him. Ayan, ito ang yung thought na ito na ibibigay ko sa inyo ay maraming hindi makatanggap nito. But this is true. Yung mga walang commitment to serve the Lord, yung nag-a-attend lang sa church, na wala silang commitment to serve the Lord. Alam niyo kung anong dahilan yan? Yung mga taong ito na hindi nagsiserve sa Lord, ang katunayan niyan ay hindi pa nadidevelop yung kanilang takot sa Lord. Kasi ang pagsiserve sa Lord ay natural result ng pagkakaroon ng takot sa Kanya. Yung mga nag-serve sa Lord, yung mga nag-decide na mag-serve sa Lord, tapos sa kalagitnaan ay sumuko, iniwan ng ministry, iniwan yung pinapagawa ng Lord sa kanila, na nung una, kumbinsido sila na yun ang pinapagawa ng Lord sa kanila. Yung kanilang motivation na mag-serve sa Lord ay hindi talaga
nag-start sa pagkakaroon ng fear of the Lord. Maaring ganito, nag-commit sila to serve the Lord dahil siguro may narinig silang testimony ng mga nagsiserve sa Lord, tapos sa kanilang pagsiserve sa Lord, sila'y pinagpala. Maybe na-attract lang sila doon sa blessings na natanggap ng nagsiserve sa Lord. At nung narinig nila ang testimony na ito, sila ay nangangailangan ng financial blessings. Maybe yung mga iba ay narinig nila siguro ang testimony ng isang nagsiserve sa Lord na gumaling siya sa mga sakit at karamdaman. At nung narinig niya ito, maaring siya ay may sakit. And then gumaling siya, and then nag-serve siya sa Lord. Pero hindi pa talaga nadidevelop yung kanyang fear of the Lord. So, ang lahat ng mga nananatili sa ministry, yung talagang hindi sila mawala-wala sa ministry, alam niyo kung anong dahilan yan? Hindi naman siguro dahil sa pera or sa blessings. Kasi kahit wala yun, ay nagpapatuloy pa rin sila. Ang iba nga ay nagkaroon na ng mga malalaking opportunities na makapunta sa ibang bansa at magkaroon ng trabaho kapalit ng kanilang yung pag-ministry dito. Pero hindi nila pinatulan. Ang mga ministers na yon ay talagang nag-start yung kanilang pag-serve sa Lord sa pagkaroon ng tunay na pagkatakot sa Diyos. Anuman ang motivation or dahilan kung bakit ang isang tao nag-serve sa Lord, anuman ang kanyang dahilan, liban sa pagkakaroon ng fear of the Lord, magkakaproblema yan. Pag na-test na yung kanyang commitment, hindi yung faith ang matitest, kundi yung commitment niya. Kapag na-test na yung commitment ng isang minister, then dyan na tayo magkakaalaman kung ano talaga ang dahilan ng kanyang pagsiserve sa Lord o kung ano talaga ang pinagmulan ng kanyang pagsiserve sa Lord. Dahil lang ba siya na-attract sa blessing or gusto lang niyang makilala or wala lang siyang magawa sa buhay, magkaroon lang ng karangalan, mapuri siya ng mga tao, makilala siya ng mga tao, or talagang nagkaroon siya ng fear of the Lord. Alam niyo sa katunayan yan, kapag nag-start sa fear of the Lord, ang pagsaserve ng isang tao, ay regular niyang i-check ang kanyang sarili kung nag-aambisyon na siya na makilala siya ng publiko ng masigit pa sa Panginoon. Ang mga minister na hindi aware dyan, marahil dahil sa hindi sila nag-start sa fear of the Lord. Kaya ginagawang lahat ng makakaya para ma-expose sila publicly. Naghahanap sila ng paraan lagi para mas makilala sila. Kaya kung saan saang platform ang kanilang pinapasukan para makita ng publiko kung ano ang kanilang mga ginagawa. Alam niyo, sa akin, ang daming nagkukumbinsi sa akin na ba't hindi na lang ako mag-live doon sa aking account mismo? Bakit doon pa ako sa mga group na mga kukunti ang audience? Minsan naisip ko, kung tutuusin ay mas anointed, mas powerful yung aking pag-share sa mga analakas ng loob na mag-live. And then, ang mga iba nga, walang sense. Yung mga iba, walang sense yung mga sinasabi. So, kinukumbinsi ako. Sabi, kaya-kaya nyo, pastor. Sir, kaya-kaya nyo. Pero, chine-check ko lagi yung motibo ko. Ano ang magiging purpose ko talaga kung bakit ko gagawin yun. Wala naman akong
wala naman akong desire na makilala sa publiko kasi alam ko yung pressure ng expose ka sa public. Pero wala naman akong ganong desire na kung magla-live ako sa Facebook or saan mang application, saan mang sa social media, wala naman akong purpose na makilala. Pero sadyang wala akong desire na gawin. Sadyang wala akong desire na gawin. Pero napapansin ko, ang dami-daming nagla-live. Lalo pag linggo, no? Ang daming nagla-live na basta makapag-live lang. Sa totoo lang, wala naman silang nai-offer doon sa kanilang message na talagang kumbaga sa pagkain, hindi naman karne yung kanilang nai-offer. Katunayan sa may iba sa kanila, lugaw lang yung kanilang sinishare. Ang dami nagla-live sa Facebook, sa YouTube. Ang dami nagla-live. Mapapansin mo na gusto lang talaga nilang ma-expose sa public. Gusto lang talaga nilang makilala. Pero sa akin, sadyang wala akong desire na gawin yon. Ako ay nag-i-enjoy sa maliit na audience, tapos matutunghayan mo yung kanyang pag-apply doon sa tinuro mo, tapos nagagamit niya sa kanyang personal na buhay, nagagamit niya sa kanyang personal na kalusugan, nagagamit niya sa kanyang pamilya, nagagamit niya sa kanyang pag-aaral. So para sa akin, ako ay kontento na sa ganung bagay na hindi ganong marami yung nagpa-follow, pero sa mga kaunti na nagpa-follow, na napapatunayan nila sa buhay nila yung tinuturo mo, yun ang aking kagalakan yun ang aking kagalakan. Kagaya ngayon, yung ibang group na nabuo namin during pandemic, na hindi na masyadong nagpapatuloy sila sa inumpisa naming gawain. Then may mga notification na dumarating sa akin. Nakaka-bless na mabasa ko yung mga notification na magre-remind sila, please check your Facebook kasi naka-live na si ganito, si ganyan. So nakaka-bless yung mga ganun, kahit na hindi mo na sila namomonitor, pero tuloy-tuloy pa rin nilang ginagawa yung pag-serve sa Lord. So yan ay kagalakan. Kaysa doon sa ang dami mong audience, pero na-inspired lang sila one time, tapos wala namang changes sa buhay nila. Kaya yun ang, actually nagkaroon ako ng nag-shift ako sa direction sa ministry, kasi nag-target kami ng maraming members one time sa church, and then nami-meet yung mga goals namin. So ang daming pero the more na dumadami yung members, the more na dumadami din yung baby Christians, immature Christians. So sabi ko, hindi ako masaya sa ganito, na maraming attendees pero kakaunti ang lumalago. Kaya malaking yun, nahirapan akong pagdesisyonan yun, na itigil yun na ginagawa namin dahil tuloy-tuloy ang paglago pero kakaunti ang lumalago. Patuloy ang paglago ng numbers pero kakaunti ang lumalago ang spiritual life. So nahirapan akong pagdesisyonan yun, na itigil muna yung pagpapalarami ng members and then magpalago muna tayo ng mga leaders. At hanggang ngayon, ganun pa rin yung ginagawa namin. Sa akin mismo, nakatutok ako doon. It's more on discipling the converts. At para sa akin, mas gusto ko yon, na
na namomonitor mo yung growth ng mga yung mga convert, yung mga new believers, and then sa maikling panahon magiging leader siya. Hindi kagaya dati na hila ng hila, invite ng invite, then walang discipleship making na nangyayari. So, kaya ko sinasabi yun dahil sa ang daming direction ang napupuntahan ng mga believers, at ang dahilan ng lahat ng mga ito ay kakulangan ng pagkakaroon ng takot sa Diyos. Kaya nawawala sa tamang direction ang believer kasi nawawala or natitigil yung kanyang pag-develop ng pagkatakot niya sa Diyos. Alam niyo, sa panahon natin, sa panahon natin ngayon, no, ang daming pwedeng maging dahilan ng pagkawala ng ating pagkatakot sa Diyos. At napakabilis. Napakabilis. Hindi kagaya dati na mahihirapan si Satanas para tanggalin yung fear of the Lord sa isang tao. Nahihirapan siya dati. Pero sa ngayon, napakabilis. Ilang click lang sa cellphone mo, sa laptop mo, wala na yung fear of the Lord. Ang bilis mawala. Obserbahan ninyo. Kakapanood ninyo ng preaching ko. Kakapanood ninyo ng teaching ko. Iba nga sa inyo, hindi nyo pa tapos eh. Hindi pa tapos. Meron na kaagad. Hindi, sa inyo mga estudyante sa Rema, hindi nangyayari yun siyempre kasi nandyan na kayo, walang cellphone. Pero sa mga ibang audience na nakakapanood nito, sa mga leaders namin, dahil habang nanonood kayo ng teaching na ito, dala-dala niyo ang cellphone ninyo. Sa Rema kasi, yan sa inyo, isang monitor lang. Nasa malaking screen lang. So wala kayong magagawa kundi talagang makinig at magsulat. Pero sa ngayon, habang ginagawa natin yung video nito, yung mga ibang nanonood, syempre hawak nila yung cellphone nila o nasa harap sila ng laptop nila. Kakapanood nila mismo ng teaching na ito. Pag magtatapos na, magkukonclude na ako, then nagkiklik na sila ng kung ano-ano, wala na yung takot nila sa Diyos kaagad. So yan ang danger ng ating kapanahunan ngayon. At hindi ito namamalayan ng mga believers at mga Christian leaders na sa pamamagitan nito, nananakawan sila ng Satanas. Imagine ninyo, isipin ninyo, sa tuwing click mo na maglilid sa'yo sa kawalan ng pagkatakot sa Diyos, sa pag-click mong yon, imagine mo, bumagsak ang isang blessing na sana darating sa'yo. So every time na nagkiklik ka ng mga bagay na maglilid sa kawalan ng pagkatakot mo sa Diyos, blessing na mawala sa'yo. Ganyan yung ating panahon ngayon. Kaya imagine mo, ilang blessing na ang nanakaw ng Satanas sa'yo. Ilang magandang klaseng buhay na ngayon ang iyong nararanasan sana, pero hindi mo naranasan kasi nalihis ka ng landas dahil sa pag-click-click ng kung anong-ano. So may advantage. Alam niyo sa akin na talagang nagamit ko ang social media, ang technology para ako'y ma-upgrade. Hindi ko hinayaan na ang social media sirain niya ang buhay ko. Hindi ko hinayaan na wala akong mararating dahil sa social media. Dahil maraming ganon. Addict sa social media, hindi nila na-realize, nananakaw ng kanilang vision, ng kanilang dreams. Sabi ko, sa sarili ko noon, gagamitin ko yung bilis ng technology para ma-upgrade ang aking sarili, para ma-upgrade ang aking buhay, upang mas kagamit-gamit ako ng Panginoon. At ako'y isang buhay na patotoo na sa pamamagitan ng technology
ay na-upgrade ang pagkatao. At hanggang ngayon, naghahanap pa rin ako ng paraan na mas lumalim pa ako sa aking training, mas lumalim pa ako, mas mahasa ko pa yung skills na nalilinya sa talento, sa gift na binigay ng Lord sa akin. Ayoko maging stagnant. So, every day, every week, every month, tumitingin ako ng opportunity na ma-upgrade ang aking sarili. Dahil ayokong mapag-iwanan sa kung ano ang kasalukuyang ginagawa ng Lord. Ayokong mapag-iwanan. At hindi ko na lamang namamalayan. Pag titignan ko ngayon yung mga ibang ministers, hindi naman sa pagmamalaki na, pero pag titignan ko yung mga ibang ministers na hindi nag-upgrade, pag titignan ko sila, parang ang layo ko na pala. Ang layo ko na pala sa kanila. Kasi pag nakakausap ko sila, dati pa rin yung kanilang style. Ang iba nag-improve kahit pa paano, pero hindi na nila masabayan yung aking mga natutunan. Yung aking mga yung progress na nangyari sa aking buhay ay hindi sila nakasabay. So, kung hindi nyo gagamitin yung technology natin ngayon, ay lalo na sa inyo, nasa Raima kayo, na mayroong limitation ng paggamit nyo ng gadgets. Yung maikling time na gagamitin nyo ay hindi nyo i-maximize para ma-upgrade ang sarili ninyo, mapag-iiwanan kayo. Paglabas nyo sa Raima, magtataka kayo sa mundo. Paglabas nyo sa Raima, magtataka kayo sa community ninyo. Mahirap nyo silang sabayan. So you need to upgrade yourself nang makasabay ka sa mundong ito habang wala pa ang Panginoon. Dahil sa mundong ito, dito tayo gagamitin ng Lord. Ngayon, paano ka gagamitin ng Lord sa kanila kung hindi mo alam? Kung hindi mo alam makisabay sa kanila. Kasi na-stuck ka. Okay? So, para magamit ninyo ang social media, ang mga nag-upgrade na mga gadgets, ang susi nandiyan is the fear of the Lord. Kasi pag walang fear of the Lord, pagbukas mo lang ng isang website, mahirap i-resist yung temptation. Masyadong siya, kumbaga parang magnet na napakalakas, na mahirap mag-resist. Mahirap umatras once na nandoon na. So pag walang fear of the Lord, hindi mo kaya. Ang magbibigay sa iyo ng strength para mag-withdraw sa lahat ng mga temptations sa social media is the fear of the Lord. Pwede kong sabihin na the antidote sa negative influence ng social media is the fear of the Lord. So, kung hindi naman masyadong mabigat sa inyo, pwede kong sabihin na huwag muna kayong mag-social media kung hindi pa na-develop ang inyong pagkatakot sa Diyos. Dahil lalamunin ka ng sistema ng mundo. Lalamunin ka ng kalakaran sa social media kapag wala kang takot sa Diyos. Lalamunin ka ng Facebook system. Pag sabi ng system, hindi yung system na technical, kundi yung kung ano yung pinaka-purpose ng mga nagpapatakbo ng Facebook. Lalamunin ka niyan kung wala kang fear of the Lord. Kung ano yung purpose na nagpapatakbo ng YouTube. Kung wala kang fear of the Lord, lalamunin ka niyan. Hindi ba na-realize yan? Pag nasa nyo na yung cellphone ninyo, tapos nag-Facebook na kayo, hindi nyo nararamdaman ng gutom ninyo. Hindi ninyo
namamalayan, puyat na kayo. See? Nalalamon ka na nun. Na-start mo ang YouTube, tapos nabuksan mo si Rafi Tulpo. Punong-puno na ng chismis yung isip mo, hindi ka pa rin makatigil dahil sunod-sunod, nandun na yung nakaabang na yung mga susunod mong panonoorin. Tapos attractive pa yung title. Pagbukas mo naman ng video, wala rin palang kwenta. Lalamunin ka. Hanggang sa susunod na araw, hanapin mo yung susubaybayan mo. Yung sinusubaybayan mo, hanapin mo na yan. Hanggang sa doon na umiikot yung buhay mo. Habang yung mga iba nag-a-upgrade, ikaw naman nalululong ka na sa sistema ng social media. Yan kasi yung resulta ng paggamit ng social media na hindi pa develop yung fear of the Lord. Pag wala yung fear of the Lord, because of social media, wala ka ng fire na mag-serve sa Lord, wala ka ng passion to obey the commandments of the Lord, apektuhan na niya yung spiritual system sa buhay mo. Yung faith mo, hindi na na-feed. Yung love walk mo, mamaya papasok na ang hinanakit, papasok na ang selos, papasok na ang galit, papasok ng unforgiveness. Kasi yung mga napanood mo sa social media, puro ganun yung kanilang mga kino-communicate sa atin. Kasi kung walang galit, hindi magti-trend. Kung walang masyadong emotional, hindi siya magti-trending. Ang mga nagti-trending yung mayroong emosyon, yung magti-trigger ng galit, yung magti-trigger ng kilig. Yan ang mga magti-trending. Yung magti-trigger ng iyong appetite sa pagkain. Yan yung mga yung attractive sa mata. Yan ang mga magti-trending. So, yun ang pinapakain mo sa iyong sarili. So, paano may expect ngayon na magiging strong believer ka kung yun ang kinakain mo? Hindi pwedeng maging physically fit ka kung kinakain mo junk foods, soft drinks, walang sustansya, hindi ka magiging physically fit. Likewise, hindi ka magiging spiritually fit kung ang yung mga pinapanood at pinapakinggan ay puro galit, puro hinanakit, puro selos, puro walang kwentang kwento. So, hindi mo may expect na maging spiritually fit and spiritually strong ka, spiritually healthy. Kaya sa ngayon, dito muna tayo magtatagal. You're blessed.